Okay. So, meron tayong mga typical na cash flows. So, ito yung related sa cash flow statement. So, ang ina-analyze natin, whether that's payback period, or that is a net present value or internal rate of return. Ang ina-analyze natin is cash flow statement ng inyong project kung saan yung i-invest yung pera mo. Pag sinabi natin cash flow statement, we are not just talking about isang beses na operation. Operation niya for maybe yearly for the next 5 years or for the next 10 years. The example are your repair and maintenance. So pag magpapa-repair and maintenance ka, maglalabas ka ng cash to pay for the repair and maintenance. Kaya sa tinawag na cash outflow. Then we have the incremental operating costs. So, ang incremental operating cost is, ito yung mga gastos nyo na kailangan yung gastosan o bayaran ng pera, okay, by cash, using cash, so for your daily operations. So, example mo ng incremental operating cost will be your bayad sa kuryente, okay, bayad sa empleyado na nagtatrabaho sa iyo, bayad sa tubig, bayad sa internet. So, those are operating costs in your daily operation, as well as in your production costs. So, example dito is yung pakain na feeds, okay, yung gamot na in-administer. So, example mo ng mga operating costs. Then we have the initial investment. Ibig sabihin yung initial investment, bago ka makasimula mag-alaga ng broiler, ano muna yung una-una mong establish. So, example, kailangan mo ng housing, kailangan mo ng feeder, ano ba yan, yung saan siya pwedeng uminom, ng tubig, okay, yung mga yan, ang mga unang-una mong i-establish. So, kaya sa tinawag na initial investment. Without them, you can't start your production of broiler. Or for pig production, kailangan mo ng kulungan. Diba? Kailangan mo ng kulungan, kailangan mo ng stocks, initial stocks. And then yung working capital mo naman is, ito yung maglalaan ka ng capital para sa mga gagamitin mo na inventories. Like, kasi sa simula, wala ka pang sales. Wala ka pang pwedeng ready for sale na pagkagalingan mo ng pagkukunan mo ng panggastos mo. So, definitely, in the start of your operation, like mga first 2 months, depende kung kailan ka magkakaroon ng sales, is the anong month, is sa yung initial working capital mo. Ito yung kailangan mo na meron kang ilalaan ng capital, na meron kang pera na pambili ng feeds, ng gamot, and yun yung kailangan sa for the first 2 months ng inyong operation. Okay? Okay, so ito yung mga typical cash inflows kanina. Yung madalas na cash outflows. Yung sabi ng outflows, palabas yung cash mo. So ano yung mga example natin ng cash outflows? So, unang-una na kailangan mong i-gastusan bago ka maka-start ng production mo is your investment costs. Or ito yung initial investment mo sa equipment, others, assets, and installation costs. Siyempre, kasama yun yung gastos mo sa magpapatayo ng kulungan mo or ng cages mo para sa manok. Okay? And anything na matitira sa value ng equipment mo na binili, or halimbawa yung building or housing, okay, at the end of the project, kasi ang assumption natin dito is hindi may hangganan yung existence ng project. So, 10 years, 5 years ba yung project life, or 15 years. Okay, those are the assumptions that we make. So, any salvage value naman is, pag sinabi ng salvage value, you can sell your old equipment at may makukuha ka pa rin na portion of the value pabalik
doon sa ginastos mo ng equipment, or yung tinatawag na ito na scrap value or junk value. So pag yung equipment mo ay gumagana pa siya, o may partes pa ito na pwedeng mapakinabangan ng iba, pwede mo siyang ibenta sa junk shop at yung value na napagbenta mo is considered as salvage value from the sale of old equipment. Okay? A reduction in the initial capital. Okay? So dito, magiging cash inflow to. So hindi siya kasama sa typical cash outflow. Another na kailangan mo na paghandaan na magpalabas na cash mo or cash outflow ay yung working capital. So ibig sabihin, sa pagsisimula mo, hindi lang yung kulungan yung kailangan mong ihanda or yung stocks mo, kundi meron kang working capital na dapat meron kang nakalaan na working capital para may pangpakain ka sa mga unang buwan. Kaya halimbawa sa mga ilang buwan bago kayo magkaroon ng sales. Okay? So ito usually is dapat meron kang sapat na cash, accounts receivable, especially inventories, during the start ng operation ng inyong project, because wala ka pa namang sales na paghuhugutan ng cash na gagamitin mo to buy yung mga required inputs during the operation ng inyong project. Like, kailangan mo may pangpakain. So, dapat may inilaan ka ng working capital to buy the feeds na kailangan, or biologics, or mga medicines. And then, okay, hindi natin masyadong discuss yan. So, yung working capital is treated as part ng initial investment ng project mo. And then, another is meron kayong regular or periodic outlays na kailangan mo ng repairs and maintenance ng mga equipments mo or machines mo or ng buildings mo. At the same time, another na cash outflows mo ay yung daily, yung mga gastos mo na kailangan mo maglabas ng cash for your daily operations. So, ito yung mga operating costs. Example, pasweldo mo sa tao na nagtatrabaho sa'yo, gastos mo sa kuryente, sa tubig, and other expenses during your operation na nagpo-produce na kayo ng inyong order product or yung daily operations na. And then meron din tayong mga typical na cash inflows. So meron tayong tatlong cash inflows. Una ay nangyayari sa is mag-increase tayo ng revenues. So dito, dalawa yung pagkukunan mo ng cash inflows. Pwedeng nag-increase ang revenues mo kasi nag-generate ka ng sales, or pwedeng nagkaroon ka ng cash inflow kasi nabawasan yung gastos mo. Okay. So usually, pag nakabawas ka ng gastos, equivalent niya is naka-increase ng revenues. Okay? Revenue, other word for revenue is your sales. Okay? Ibig sabihin kasi pag nagbawas ka ng gastos, ibig sabihin nagkakaroon ka ng dagdag na revenues o nagkakaroon ka ng dagdag na benefits. Kasi ang isa sa mga benefits mo in the cash flow is your revenues or sales or may nabawas sa gastos mo. Another na magiging cash inflow mo in the cash flow statement ay yung pag nagbenta ka ng equipment na luma na at may value pa siya sa junk shop, yung value na napagbentahan mo na yon ay tinatawag na salvage value at the end of the project life. So, ibig sabihin at the end of project life. So, halimbawa, meron kang hand tractor, and then ang lifespan niya ay 12 years, halimbawa. Pero at ang project mo lang, yung project life lang ay kung saan ginagamit yung hand tractor ay 10 years lang. So, ibig sabihin, may portion pa nung inyong hand tractor ang natitira na pwede mo pang ibenta
that you still can get back a portion of the value of your hand tractor nung binili mo siya pag ibebenta mo siya sa junk shop. Okay. Another example ng cash inflow ay another na pwedeng you can generate cash inflow is pag nag-release ka ng working capital mo. Pag sinabi nag-release ka ng working capital, isa sa mga working capital mo is yung mga current assets mo, which is your inventories. So, at the end of project life, pwedeng nagbenta ka ng inventories mo, or you collect accounts receivables. So, ito yung mga current assets. And this will contribute to yung mga papasok na pera sa inyong project.